Sa isang tahimik at marangyang kapitbahayan sa Timog, may isang mansyon na nagkakahalaga ng $1.5 milyong na tila naipit sa panahon. Ito ay dating tahanan ng isang matagumpay na doktor, mayaman, mailap at nahuhumaling sa sining at mga kotse. Ngunit isang araw bigla na lang siyang nag-empake at naglaho. Iniwan niya ang lahat, naka-on pa ang mga ilaw, may pagkain pa sa ref at isang bihirang BMW na nakaselyo sa garahe. Alam mo naman kung gaano ko kagusto ang mga mansyon na may mga iniwang abandonadong kotse. Maging ang pusa niya na natagpo ang patay sa banyo ay nabulok na at nagmistulang, "Mami, dadalhin ko kayo sa katahimikan ng lugar na ito upang tuklasin ang katotohanan sa nangyari." Yo, kamusta kayo ngayon mga tagahanga ni Rowan at welcome ulit sa channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Steve Ronin at lagi tayong may mga epic na adventure. Ngayon, excited akong ipakita sa inyo ang abandonadong mansion na ito sa likod ko. Kitang-kita nyo, hindi ko nga alam kung anong klaseng arkitektura ito. Mukhang lahat, pati ang layout, gawa sa patong-patong na brick. Talagang kakaiba. Pero pumunta ako dito dahil sa isang dahilan. At iyon ay siguro ito na ang isa sa pinakamagandang time capsule mansion na nabisita ko sa kasaysayan ng Urbex. At hulaan nyo, lahat ng gamit ay naiwan sa loob, pati ang isang abandonadong BMW M5 na makikita natin mamaya. Habang nasa road trip ako sa mga southern states, may nakita akong abandonadong mansion na tila nakalimutan na ng panahon. Mula sa labas, dala pa rin ito ang karangyaan ng isang maayos na estate, pero pagpasok mo sa loob, makikita mo ang isang nakakakilabot na mundong parang na-preserve at naiwan ng halos isang dekada. Dating tahanan ito ng masigasig at matagumpay na doktor na nagnanais maranasan ang mabilis na takbo ng buhay. Nangolekta siya ng mamahaling sining, nag-angkat ng bihirang kotse at nakipagkarera gamit ang kanyang BMW at Porsche sa Nürburgring sa Alemanya. Bawat sulok ng bahay ay sumasalamin sa isang pinong pamumuhay, ngunit nagbago ang lahat. Noong 2015 tahimik na nag-empake ng gamit ang lalaki sa kanyang Porsche at naglaho. Iniwan niya ang kanyang mga alagang hayop, damit, pagkain sa ref at ang pinakamamahal niyang pag-aari, isang BMW M5 sa kanyang garahe. Nananatiling bukas ang mga ilaw. Tumatagal na ang paghihintay, ngunit di na bumalik ang lalaki. Ilang taon ang lumipas, may natagpo ang isang squatter na nakatira sa loob, ngunit nakialam ang pulisya at ipinasara ng lungsod ang bahay. Mula noon, nanatili itong nakaselyado sa mundo, puno ng mga hindi nagalaw na kayamanan, mga walang sagot na tanong at lumalalim na alikabok at pagkabulok. Ayon sa mga kapitbahay, nakatira pa rin siya malapit doon, ngunit ayaw nilang tingnan ang ari-arian. Marami na ang nagsasabing na bago na siya mula nang mawalan siya ng asawa. Ayon sa iba, ito ay dahil sa kanyang mga utang o mas malalim pang depression. At meron ding naniniwala na baka may mas misteryosong nangyari rito. Hindi ko alam ang buong kwento, ngunit ang naiwan dito ay nagsasalita ng malakas. Ito ay isang buhay na arkibo ng buhay ng isang tao at kung paano naging masyadong mabigat ang bigat ng nakaraan. Papasok tayo at makikita ang halos hindi nagalaw mula ng iniwanan. Samahan ninyo ako habang iniikot natin ang mansyon kwarto kada kwarto para tuklasin ang mga lihim at hanapin ang mga kasagutang nakabaon sa katahimikan. Paalala lang, mahigit 60% sa inyo na nanonood ng mga video ko ay hindi pa nakasubscribe, kaya please mag-subscribe na kayo. Isang segundo lang ang kailangan para buong pusong gawin ang mga video na ito. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Yun ang pangunahing pasukan, mga kaibigan. Maganda ang pasukan dito, mga 20 talampakan ng taas ng kisame. At may mga likhang sining sa magkabilang panig ng mga pader dito. Sobrang abstrakto. Wow, mukhang may maliit na balkonahe rin pagdating mo sa ikalawang palapag na tanawang pasukan. At sasalubungin ka ng 3 kwarto sa harap mo, nariyan ang silid kainan, ang hagdanan at ang sala. Nandito pa lahat ng mga kasangkapan, makikita natin na maayos pa ang lahat. Maraming mga likang sining at antigong gamit ang nakakalat lang dito sa paligid.
Ang sofa dito ay sobrang amag na ngayon. May mga likhang sining na nakasabit lang sa mga pader dito. Maganda rin ang hitsura ng fireplace. Natakpan ito ng isang uri ng salamin na talagang bumabagay sa kwarto. May Picasso na dating dito sa loob at may coffee table at parang may mga estatwa ng aso. Parang mukhang Egyptian. At ngayon papunta na tayo dito sa dining room. Talagang maganda ito. Makikita mo rito ang isang lumang larawan ng mismong dining room na ito. Kita ko na umaabot ito sa pader na may artwork. Literal na nandoon lang yon. Kaya binuksan ko ang mga ilaw at napansin ko na perpektong nakaayos ang mga ilaw sa mga bagay na naka-frame sa pader. Medyo naalala ko si Oogie Boogie mula sa The Nightmare Before Christmas. Diyos ko, parang may mga chipmunk akong naririnig na tumatakbo-takbo. Pwede naman talaga namin gamitin ang vacuum kung gusto namin. Papunta na kami ngayon sa kusina. Nandito pa rin lahat ng mga baso ng alak sa mga cabinet na to at kakakita ko lang ng washing machine at dryer dito sa kwarto, pati na rin ang kahon ng litter ng pusa. Makikita rin natin ang pusa kalaunan. Alam kong parang ang sama pakinggan pero iniwan ng may-ari ang pusa niya at ang bangkay nito ay nasa isa sa mga banyo. Grabe naman. Sobrang dumi talaga dito sa loob. Ang laki ng kusina na ito, gusto ko rin yung center island. Alam kong yung ibang mga bato siguro ay para sa pusa na dati niyang alaga. Dito mismo sa kanto ng kusina, sa breakfast aisle. Naririnig ko ang tunog ng kuryente sa ref at may art piece din sa pader dito para sa racetrack. Grabe, larawan pa yan. Sa tingin ko yung tao sa kanan ay yung may-ari ng mansyon na to. Hindi ako sigurado kung sino yung nasa kaliwa. At mukhang may naghalongkat na sa mga drawer na to. Grabe, may mga hindi pa nabubuksang bote ng alak dito. Ayokong buksan yung refrigerator pero alam mo na. Ay, malagkit yun. Ay, grabe. Kadiri naman. Naiwan lang lahat ng pagkain dito, kaya mo malalaman na bigla na lang umalis ang taong to nang walang plano. Isasara ko na ulit yan. Ang baho talaga. At tingnan mo lahat ng gamit dito. Hindi ito kapanipaniwala. Grabe, tingnan mo itong likhang sining na to. Ito na ang pinakamalaki na nakita natin hanggang ngayon at may mga maliliit pa dito. Wow. Sa kanan ko maganda ang tanawin ng kusina. Gusto ko kung parang may bukas dito na parang bar, mukhang bahagi ito ng lababo. At tingnan mo yung lagayan ng television, puno ng mga antigong gamit at siguro mga souvenir at tropeo. At medyo kadiri yan, may dumi sa sofa doon, no? Nakikita ko kung saan nanggagaling yung mga chipmunk. Medyo bukas yung bintana. Nakita ko lang na may mga tumatakbo-takbo doon at oo, may isa pang bukas dito sa gilid ng pintuan. Oh, parang hindi sila nababahala na nandito ako ngayon. Heto ang fireplace na sa sala. Hindi naman ito ganong kabongga. Medyo simple lang para sa akin pero may naka-frame na artwork doon sa taas. Ngayon tuloy nagtataka ako kung sino ang artist. Kung sakaling alam mo, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Alam natin na may kuryente pa rin dito at naririnig ko ang mga kagamitan na umaandar. Sigurado akong pwede pa nating subukang buksan ang telebisyon. Gagawin ko yan mamaya. Susubukan ko mamaya pero tingnan muna natin kung ano ang naiwan dito. Oh, meron kang mga parang artipakto. Mukhang sobrang luma na yung bagay na yan. Sino ba ang makakaalam kung gaano nakatanda ang ilan sa mga gamit dito? Baka may ilan pa dito na sobrang bihira na.
Mukhang ang pamilyang nakatira dito dati ay mga Hudyo. Sa tingin ko ito ay maaaring radyo or digital versatile disc player. Bukas pa siya nakalagay sa display na no disc. Ayokong magpatugtog ng malakas dito ngayon at magising ang buong kapitbahayan lalo na't may mga speaker pa na ganito. Pero sarap sana magpatugtog ng malakas gamit ang mga to. Pero kung gusto talaga natin, pwede tayong pumili ng kahit alin sa mga CD na to para patugtugin daan-daan ang naiwan dito. Elton John, sige. Hindi ako sigurado kung sino yon. Nakabalot pa ito. Hindi pa talaga nabubuksan. Grabe, ang dami naman nito. Pakiramdam ko maganda ang panlasa nitong tao sa musika. Meron pa tayong lumang makinilya. Grabe, hindi ka panipaniwala. Naka-plug pa rin yung portable heater. Kita mo yung pulang ilaw na naka-on. Kaya malamang gumagana pa. Siguradong ayoko nang umupo dito ulit. Mukhang leather na sofa ito. Sige, hindi ko nakuha sa camera pero may chipmunk na biglang tumakbo sa harap ko. Hindi man lang niya nadampian ng sapatos ko. Hindi talaga natatakot sa akin ang chipmunk na yon. May nakita akong isa na tumatakbo. Mukhang gusto niya akong kalaro. Maraming bagay sa ibabaw ng counter na nagsasalamin sa mga hilig ng dating may-ari. Mahilig siya sa Porsche at mahilig din siya sa fotografiya. Polaroid na camera. Makikita mo na matagal nang inabandona ang lugar na ito base lang sa mga sapot ng gagamba. Ang lalaki nila. Ayaw kong makita ang gumawa ng mga to. Grabe mga pare, nabangga ko lang itong upuan at ang sakit. Gawa ito sa bakal at mukhang hindi talaga komportable upuan. Parang pampakita lang talaga ito. Okay, nakakalungkot pero dito sa guest bathroom sa baba, nandito ang alagang pusa ng may-ari. Namatay na siya dito mga pare at parang na-mummify na. Makikita mo yung mga maliliit na patay na uod sa sahig katabi niya. Kawawang pusa. Ito na yata ang pinakamalungkot na bagay sa bahay na to. Grabe mga pare. Alam niyo na ang aking hilig sa mga mansyong may iniwang abandonadong sasakyan, tama? Ang lupit nito. Unang beses ko makakita ng abandonadong BMW lalo na yung M5. Sa itsura nito, mukhang inimporta pa ito mula Germany dahil sa German na plaka. Hindi ka maniwala. Makikita mo dyan ang M5 na tag, ang BMW na logo at may mga helmet siya para sa karera. Mukhang ginagamit niya ang kotseng ito sa pagtakbo sa racetrack. At heto ang litrato niya, mukha siyang astig na tao, mukhang matagumpay talaga. At bago ko ito buksan, pahalagahan muna natin ang maliliit na detalye, tingnan natin ang hawakan. B at W Motorsport. Sige. May amag na at maraming lumot. Talagang dumaan na ito sa magagandang araw. Sige, tingin ko handa na akong umakyat mga pare. Sa totoo lang, wala namang pinagkaiba sa kalat sa baba. Kung tutuusin, mas magulo pa nga dito sa itaas. Sige, sa ngayon may kwarto doon, isa sa tapat at tingin ko bukas pa ang ilaw. May dalawa pang kwarto na kailangan tingnan dito. Mukhang dito muna tayo sa kwartong ito pupunta. Ito siguro ang pinakamalinis na kwarto sa mansyon na ito. At tingnan mo, umaandar pa ang ventilador kaya medyo presko pa ang hangin dito.
Sa totoo lang, makikita mo na parang ginamit talaga ang kwartong ito bilang opisina. Lalo na dahil may mesa dyan at wala kang makikitang masyadong damit na nakakalat, kaya malamang dito siya nagtatrabaho o gumagawa ng mga gawain niya. Tingnan mo yung artwork na yan sa pader, mukhang kakaiba talaga. Ibig kong sabihin, marami rin yan dito sa kwartong ito. Kahit dito mismo sa tabi ko. Sa tingin ko yung isa, baka yun ang pinakabihira dahil nakikita ko ang pangalan ng artist doon. Kaya talagang hinanap ko online itong artwork na ito na nasa pader at malamang isa ito sa pinakamahal na piraso dito sa abandonadong bahay na ito. Mga higit $1,000 ang halaga nito. Kaya medyo bihira ito. Siguro ito ang pangalan ng artist or ng mismong artwork. Mga expression ng facelift. Siguro yun ang pangalan ng mga likhang sining na yun. Sa tingin ko, andun sa kabila ang pangalan ng artist. Parang maliit na attic at puno lang ng mga gamit sa mga kahon. Ginagamit ko rin ang bintana dito. At may mga kakaibang artipakto dito. Mukhang helmet ng Viking yan ah. Hindi ako sigurado kung ano yun dati. At maganda rin ito na may banyo na nakakabit sa kwartong ito. Tingnan mo yan, mga piraso ng mosete yan. Narinig ko na ang tungkol sa taong ito. Kawili-wili, parang tinerno niya rin ang mga piraso ng artwork sa mga pader dito. May kasamang bathtub at shower. May mga slides dito, mukhang mga litrato ng kotse, mga luma na, mga Beetle pala. Nakalimutan ko na yon. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng Beetle, ngayon ko lang naisip. Mahilig talaga sa kotse ang lalaki. At kakaiba talaga ito. Mukhang siya, ito ay maganda ginupit mula sa mga litrato. Baka may mga litrato siyang kinunan. At sa kabila may katulad din siya. Grabe, may nakita pa akong mas polarized na slides. At sa tingin ko iyon din ang camera dyan. Ilalagay natin to dito sa mesa. Ang astig nito. Mahilig din ako sa mga camera at gusto kong kumuha ng litrato, kaya ang pagbili ng mga ganitong bagay ay astig. Isa itong slide viewer. Ilalagay mo lang ang isa sa mga ito, makikita mo na agad. Kailangan ba nito ng baterya? Medyo malaswa to mga pare. Ano ba yan? Ano ang mga ito? Hindi ako sigurado kung ano ang tinitingnan ko. Hindi ko nga ito pwedeng ipakita sa YouTube, pero masasabi ko na lang sa inyo na mga litrato ito ng mga hubad na lalaki. At mga babae rin. Pornografiya ang mga ito. Ano ba to? Grabe naman. Totoong mga litrato ito na. May kumuha nito dito. Nakakadiri talaga. Sige, tapos na akong tumingin. Yun lang ang kailangan niyong malaman. Baka pwede na itong gawing album. Mahal kita. Ganun lang kasimple. Ano itong bola na ito? Mukha itong bombilya na medyo nasunog. Sige, lipat na tayo sa susunod na kwarto.
Dito sa labas, puro carpet ang sahig. At sa kanto na to, parang may nakaset up siya. Parang maliit na mesa or lounge area na may ordinaryong television. Fisher ang brand nito at sa likod ay may malaking artwork. Makintab siya, parang kaliskis ng isda ang dating. Sa totoo lang, yung susunod na kwarto ay sobrang grabe ang itsura, parang punong-puno ng gamit at hindi ako makapaniwala na may kuryente pa. Grabe ang wall nito mga tol. Wala kang makikitang kahit isang pulgada ng sahig. Natabunan na ng sobrang daming gamit. Hindi ako makapaniwala na ganito ang tinitirhan ng lalaki. Natutulog lang siya dito sa kwartong to na puro kalat. Ang lala talaga. Nabalitaan ko na may problema siya sa pag-iipon ng gamit. Pero hindi ko alam na ganito pala kalala. Parang level 3 na hoarder na to. Dito lang siya natutulog sa kwarto na ganito ang itsura. Hindi ko nga mapasok yan nang may dala akong bag kaya kailangan ko itong tanggalin at ilapag muna. Kailangan ko rin mag-switch sa handheld mula sa... Ay, grabe. Ano bang ginagawa ng taong to? Mukhang kumain siya ng maraming bars na may mga kahon ng Nature Valley at mga protein bar na nakatambak. Sa palagay ko, hindi talaga siya nagluluto para sa sarili niya. Nag-order lang siya. Nag-order lang ng takeout. Makikita mo rin ang dami ng mga plastic na lalagyan dito na nagpapakita na nag-order lang talaga siya ng takeout. Hindi naman talaga siya nagluluto ng pagkain. Malamang ay nasa kama lang siya or dito sa kwarto buong araw. Nakakalungkot talagang makita na may dumadaan sa ganitong sitwasyon. Sa tingin ko talagang naapektuhan siya ng pagpanaw ni White. Makikita mo yon sa buong kwartong ito. Tingnan mo rin ang mga naka-frame na likhang sining sa mga pader dito. Sobrang abstract at parang gawa ni Picasso. Gustong-gusto ko ang kisame. Gustong-gusto ko ang kulay esmeralda at ginto doon sa taas. Talagang maganda at makulay ang kwartong ito. Mga pangarap na kotse. Concept book ito na may makabago at mapanlikhang disenyo at visionary na mga ideya. Ibig kong sabihin, ang mga ito, hindi pa talaga umiiral, mga konsepto lang sila. Wow, ang astig, Bugatti yan, grabe, Porsche yan. Mga pangarap na kotse, wow. Gusto ko ang librong ito, hindi ako masyadong mahilig sa kotse pero na-appreciate ko ang mga ito. Lalo na yung mga mabilis. Ang klase ng kotse na minamaneho ko ay WRX, Subaru Technica International. Astig talaga itong mga concept cars. Pero hindi sila nag-e-exist sa totoong buhay. Hindi talaga nila ginawa yung mga concept cars na hindi ko alam kung bakit. Kasi pakiramdam ko mas maganda talaga karamihan ng concept cars kaysa sa final na produkto. Ang lupit ng librong yan. Doon sa kama na tinutulugan niya, ano ba yan, hindi man lang siya nakahiga sa kutsyon kundi sa tumpok lang ng mga magasin siya nakapahinga. Kakahanap ko lang ng certificate of completion. Naging salesman ba siya? So ito yung certificate niya dahil natapos niya yung isang driving academy na itinayo ng Cadillac Lima Performance Academy sa Spring Mountain. Mahilig din naman talaga siyang magkarera kaya may BMW sa garahe. Malamang yun ang ginagamit niya sa racetrack. Kakahanap ko lang ng certificate para doon. Ang astig nun, parang wala pa akong nakitang may nakahanap ng ganyan sa YouTube video. Ang cool. Nandito rin yung pangalan ng artist na sa kanto yung may malaking sapot ng gagamba sa ibabaw nito. Parang alam ko na kung para saan ang kwartong to. Narinig ko na yung tungkol sa banyo ng bote ng ihi.
So lahat ba ng bote na to ay ihi? Hindi ako sigurado kung yung dating nakatira dito ang umiihi sa mga bote o yung sinasabing squatter na tumira dito pagkatapos baka may problema sa mga tubo kaya hindi niya magamit ang banyo kaya napilitan siyang umihi sa mga bote na to. Grabe, parang bundok na siya hanggang dun sa dulo. Sobrang wild nito. Ano ba yan? Medyo natatakot akong maglakad. Siguro hindi na ako lalapit doon or tatapak sa ibabaw niyan. Pero gusto ko talagang makita itong aparador kasi punong-puno siya ng mga damit. Pwedeng buksan ng biglaan. Oh, nakarating ako. Puno ng damit ang aparador. Napakalaking walk-in closet ito. Nandito pa rin ang ilan sa mga suit ng lalaki. Nandyan pa nakasabit at protektado pa lahat. Sigurado masyado ng ngayon. Nakikita ko yung parang manipis na balot. Grabe. Subukan pa natin makita ng mas malinaw. Malamang sobrang amag na ang mga ito pero sigurado akong nakabalot pa rin ang mga damit na ito. Sa tingin ko ay ayos pa ang mga ito. Syempre hindi naman ako kukuha ng kahit ano. Ayos yan. Ngayon talagang mahal at bihira ang mga ito. Limitado lang ang dami nito sa mundo para makuha ang pelikula. At sa tingin ko nahanap ko lang ang isa sa mga camera ng lalaki. Grabe, Canon Rebels ito. Gumagana pa kaya ito? Oh, film camera ito mga tol. Ito ang ginamit niya sa pagkuha ng mga litrato at nahanap ko rin ang ilan sa mga film nito. At tingnan nyo, nandoon pa ang kahon ng camera sa taas. Lagi ko ring tinatago ang mga kahon ng gamit ko sa camera. Marami pa dito, hindi ka panipaniwala. Grabe, tingnan mo lahat ng sapatos niya. Daan-daan ang mga ito. Lahat sila ay may amag na ngayon. Puro alikabok at sapot ng gagamba at marami pang damit sa paligid. Kailangan nating dumaan ulit at sa tingin ko hindi ako dadaan doon. May nabalita ang explorer na naglakad sa mga bote. Sumabog ang isa at nabasa ng ihi ang kanyang binti. Ayoko nun pero makikita mo ng maayos ang banyo kung gusto mo talagang makita dito. Maganda siya, maganda ang kisame, astig ang kulay, nandyan pa lahat ng gamit sa counter ng banyo. Ayun ang bathtub at sa tingin ko ay standing shower yun sa banda ron. Pupunta na ako sa susunod na kwarto. Oh, tingnan mo, isa pang television. Nakakatuwang makita na parang manipis yung nasa itaas. Ang ventilador ay patuloy pa rin kumikindat. Wow, ang daming bote ng tubig. Nagtatabi rin siya ng mga ito. Sa tingin ko maraming mga taong mahilig mag-ipon. Alam mo yon, nahihirapan silang itapon ng mga bagay-bagay. Kahit mga plastic na bote. Ito yung kalawang kwarta. Hindi naman masyadong masama yan. Pero ito, ang pangit talaga. Tingnan mo to, nakakita ako ng susi ng parang Chrysler. Meron tayong General Electric na television. Grabe, parang may hayop na humiga sa kama na to kasi may mga dumi sa buong kama. Naniniwala akong lumipat siya sa kwartong ito dahil sobrang nakalat na ang master bedroom para sa kanya, kaya dito na siya natutulog. May mga bote rin sa banyo na puno ng ihi. Makikita mo ng maayos ang pasukan mula rito. Mukhang parang maliit na lounge or silid-aliwan ng kwartong ito. Mukhang sobrang komportable ng sofa.
Hula ko dati merong turntable or record player dito pero hindi ko ito nakikita sa kwartong ito. May sira ka sa kisame dyan. At isa pang abstract na sining. Parang mukhang balangkas ng tao. Oh, parang bawat kwarto ay may sarili nitong banyo. Mukhang napaka-metalliko nito. Malamang para bumagay sa silid na ito na para sa libangan, tatawid na ako. Ayos yan, gusto ko yung mga Thai na estatwa dyan. Narito ang isa pang peking halaman sa itaas. Sige na nga. Dito tayo dumaan sa gitna. Hindi ako tiyak kung kwarto ito, parang walk-in closet lang. O baka papunta ito sa attic. Papunta lang ito sa attic, halos di ko napansin. Sa palagay ko, isa ito sa aking mga paboritong obra sa ngayon. Hinahangaan ko ang 2 piraso nito. Ang astig talaga. Kailangan ko yatang i-blur yan. Liham ng paanyaya. Hinahanap ko ang isang uri ng sulat na intindihan mo ba? Yung parang personal na liham na may kwento. Wala pa akong nakikita hanggang ngayon. Paano naman to? Pakiusap, subukan mong maglaan kahit kaunting oras sa weekend para sa akin, kahit ano sa kalendaryo ko. Ilagay ka. Mahirap basahin ang bahaging ito pero kung mababasa mo, iwan mo na lang sa mga komento. Grabe, galing ito sa nanay niya. Makikita mong hindi pa siya naririnig ng anak niya. Parang humihingi siya ng oras para sa kanya. Alam mo, maraming nagagawa ang depression. Tulad ng hindi na gustong makipagkita sa kahit sino. Gusto nilang mapag-isa. Kaya siguro ganun. Sige, ipapakita ko sa inyo ang basement ng mabilis. Pero wala naman talagang makikita sa baba kundi puro magasin ng mga sports car. Yung sahig ay gawa sa carpet. Naririnig ko ang ventilasyon na umaandar at ang dami talagang sapot ng gagamba dito. Ito na ang pinakamalinis na bahagi ng mansion. Naririnig mo pa rin ang ugong ng mga ventilasyon. Posibleng dahil walang nakapatong na gamit sa ilalim. Naisip ko na baka may napakalaking gagamba dito sa ilalim. Ang laki kasi ng mga sapot. Tila may mga timba tayo ng pintura. Salamat Ronan fam sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Talagang kamangha-mangha itong lugar na ito na tuklasin at may magandang balita ako tungkol dito. May bumili na raw at sinisimulan na ang renovation. Kaya halos malinis na ang lahat at inaayos na ng bagong may-ari. Kaya masasabi kong sinuwerte ako na na-explore ko ito habang ganito pa ang kalagayan. Iyon lang po. Maraming salamat sa suporta. Mag-iwan ng komento at opinion sa ibaba. Gusto kong marinig yung mga iyon. Magkita-kita tayo sa susunod na adventure. Belated Happy 4th of July sa lahat, America. Peace at salamat sa panonood.